So guys, dito maglalakad na tayo from station 2. Ito, sarap maglakad dito. Diba? Napaka very relaxing. Yan. Diba? High tide ngayon. Kaya ang beach front niya. Ito lang, kung makikita nyo, meron siyang mga ang tawag yan, lusay daw. So ito yung ano, sa English, ito yung seaweeds na tuyo. So from here, hindi na raw nila dinadampot yan, nililinis kasi nalulusaw na raw yan. Sabi ng mga locals dito. So, yun. Ito. Actually kahapon galing na ako ng Station 3. Sa aking ano sa aking nakikita, parang mas maganda yung Station 3. Although yun, bihira ang tao doon. Dito sa Station 2 maraming tao. Kasi mas nakakalamang dito, marami siyang transient, ganon. So dito maraming tao. Not like doon sa Station 1, napakamahal doon na mga hotels. Dito naman sa Station 2, like here, mura lang ang mga ano dito. Oh, napatid pa ako guys dahil sa inyong pagbablog ko para makita nyo lang itong Boracay. Sinisi pa yan. Hindi guys, kidding aside. So ito, still walking. Pino yung ano nila, buhangin dito. So going to Station 3 tayo. Sa aking ano, maglilibot dito, mas nagustuhan ko yung Station 1 tsaka yung Station 3. Although yung Station 2, kung gusto nyo na masaya, crowded, maraming companion, at gusto nyo magkaroon ng maraming kaibigan, doon naghahanap kayo ng mga new friends, Station 2 kayo. Pero kung gusto nyo medyo hindi crowded at nag-unwind lang kayo, Station 1 and Station 3 is much better. So, ayan. Lalakad tayo dito mismo sa wave. Pwede rin naman maglakad doon, pero I prefer to walk here like them. Huwag lang mabibitaw yung cellphone. Basa ito. Anyway, yan. Medyo marami siyang ano, seaweeds na tuyo. Again, nalulusaw daw yan, sabi ng locals dito. Kaya ang dinadampot nila dito yung mga plastic, yung mga iba't ibang dumi. Pero yung seaweeds na yan, yung lusay na yan, nila dinadampot. Kung saan na raw nalulusaw yan, according to the locals here. Ewan ko, sila yung mas nakakaalam eh. Ayan, patuloy tayo. Morning ngayon guys, 7 AM the morning. So samahan nyo ako guys. Yun ang sunrise, di ba? Ayan, nakita ko rin yung sunrise. So dito siya nanggagaling, yan ang east. So pag humarap kayo dito sa mga business establishment dito, yan ang parte ng east, sunrise. So afternoon, gusto niyo naman makakita ng sunset, haharap kayo sa beach. So nanggagaling yung sunset somewhere here on the right side, pagka kayo'y nakaharap dito sa beach ng Boracay. Ayan, naipakita ko na sa inyo yung konti-konting detalye
So dito nga yung east, then fronting the beach is the west, lubugan ng araw. So kung dito sa station 1, station 2, station 3 gusto nyo makita yung sunset, dito lang kayo sa 3 stations na to. And if you prefer to go or see the sunrise, you need to go to Bulabog Beach and Puka Beach. Magkaiba. Yan. So ang environment dito sa Boracay, according to the locals, nag-i-start ang ang ganitong sitwasyon October, November, December. So ang ginagawa nila, ang nagagamit na yung Puka Beach at saka yung Bulabog Beach. Kasi very calm ang daloy ng agos ng wave ng dagat. Ayan. Dito. Saya dito. So, on the way tayo sa station 3. Although nasa station 2 kami. Mas mura kasi ang ano nun eh. Mas mura yung transient doon, yung mga rooms. Kagaya nung nakaraang kong vlog. Kasi after na mag-video ako guys, na-upload ko agad siya. Para updated kayo sa mga videos ko. Like nung promise ko. Hit the notification bell and to notify you for my future videos. Yan. Ang ganda rin dito tumambay. Ha? Yan. Ang linaw ng tubig. Kitang-kita nyo guys, di ba? Ang linaw talaga. Very relaxing. Suggested ko to sa mga lahat, all ages. All ages dito. Relaxing. If you want to unwind. Ang medyo ano lang dito. Ang medyo comment ko lang dito, masyado nang mahal ang ano dito. Ang pasyal dito sa Boracay, minimum pa kailangan meron kang budget dito. Not included the airfare. Kailangan meron kang 10,000 dito per person. Kung hindi ka naman masyado magastos, pwede siguro mga 5K, pero talagang 10K rito kung gusto mong ma-enjoy ang Boracay. Pwede rin ng 5K kung hindi ka maluho. Pero kung maluho ka, 10K talaga. Like me. Ang dala ko rito, 15K. Pa 1K na lang natitira, pauwi na ako mamaya. Yun. Medyo hindi po pwede budget dito. Kung gusto mo ma-enjoy ang Boracay. Yun. Mahirap dito walang dalang pera. Masyadong mahal na hindi naman masyado, kundi mahal na yung mga magiging gastos mo rito, like sa accommodation. Nag-ikot-ikot ako. Ang accommodation dito minimum of 1,500, pero hindi mo expect yung accommodation sa ibang lugar. Maliit talaga. As in, tatapatin ko kayo, talaga maliit. Maliit ang accommodation pagka 1.5. Meron kayo makikita 1.5. Tutulugan na lang naman. Pero for food,
sakit. Sakit sa bulsa. Dito tayo. So most probably guys, nakaka 500 meters na tayo ng lalakad. Ito ang sunrise nga. Yan. So pasensya na guys kung medyo shaky yung aking video. Mumurahin lang ang cellphone ko. Not like nung ibang mga vloggers na marami ng supporters, marami ng subscribers, at nanonood ng commercials. Doon kumikita sila. Not like mga new vloggers, catching up pa kami. Like me, ang subscriber ko as of this moment is 1,353 as of this moment guys. So kung nadaan kayo sa aking YouTube channel, pwede naman kayo mag-subscribe, wala namang bayad yun. Just to support my YouTube channel. At hindi naman ano yun kung nadaan yung video ko, either i-click out nyo or panoorin nyo, pero informative yung mga vlogs ko. Very, very informative. At hindi kayo magsisisi kasi lahat ng information narito na sa aking YouTube channel. At one thing guys, wala na akong editing, compilation lang din sa akin. Wala na akong music background, hindi na ako gumagamit ng kasi ang main purpose ng channel ko is yung informations. Kaya nga tinawag itong DIY KKB Informat. So dito nyo makikita yung mga information na kailangan nyo malaman kung sa isang travel na kagaya nitong Boracay. Diba? Yun lang guys. Medyo pagod na ang lolo nyo sa paglalakad. Almost 1 kilometer na siguro yung nalakad ko. Ayan. Ayan, naglilinis sila. May tagalinis din dito. Mini-maintain nila yung cleanliness dito sa Boracay. Every morning yan. Nagaganda nila ang seaside o dito sa beach walk. Para naman maging kaaya-aya. Ayan. So early in the morning naman, dami na. At maraming nagpupunta rito. Ito, station 3 na to. Oh. Mga tao rin. Umaga pa lang yan. At gusto na nilang madama kung anong feeling dito sa Boracay. Yan. Diba? Ayan. Continuous tayo naglalakad. Ayan, dami na. Umaga pa yan. 7 o'clock in the morning pa lang. Pinifeel na nila kung ano ang mga experiences dito sa beach ng Boracay. So alam ko station 3 na ito. So patuloy tayo maglakad, bandaron pa. Hanggang sa mapagod na ako. Tsaka ako titigil. Sarap dito. Tsaka ang tubig dito guys, hindi siya yung umaga. Warm water dito hindi ka giginawin. Not like, siguro ito yung sikreto ng Boracay. Not like dun sa ibang beaches. Umaga sobrang lamig, hindi ka makakapaligo talaga. Hindi ka makakapaligo. Pero dito, kahit nga gabi, pwede ka maligo rito. Kasi warm water siya. Compared to other beaches like in Palawan, sa Coron, sa El Nido, malamig ang tubig doon sa umaga. Ito warm water.
Sa gabi nga po pwede ka pang maligo rito. Kaya lang 6 o'clock, 6:30 nagtatawag na yung mga ano dito, mga lifesaver na bawal nang maligo ng 6 beyond. Ayan. Sarap dito. Gaya ko, pa-senior na ako pero gusto ko talaga mag-travel para ma-exercise ako, yung katawan ko, yung isip ko, the entire body system. Kailangan ko yan to make me healthy each day, exercise. Kaya panawagan ko rin doon sa mga oldies but goodies, mag-start na kayong mag-travel, experience, unwind. Kesa naman sa yung iba, pasintabi po. Kesa naman sa may edad na kayo, saka kayo mag-travel, wala na. Hindi nyo na may enjoy. So habang bata kayo, mag-travel kayo. Kasi pag umabot kayo ng may rayuma na kayo, tsaka kayo mag-travel. That's a big no. Kung kaya nyo, travel lang kayo. Unwind. Enjoy the nature. Enjoy nyo yung buhay. Hindi yung puro trabaho. Ano nyo yung pera, guys? Kung mahina na kayo, papakinabangan lang yan ng ibang tao. O sabihin nyo kamag-anak nyo, hindi ibang tao. Pero mag-travel kayo. Kasi baka balang araw pagsisihan nyo, ba't di ako nag-travel ng bata pa ako? Kung kailang mahina na ako, nirarayuma ako, tsaka ako mag-travel. No. Based on my experience, guys. Ayoko naman sabihin na pinangangaralan ko kayo. Hanggat bata kayo, travel lang. Yan. Mahirap na yung yun nga, kagaya sinabi ko, may edad na kayo tsaka kayo magpa-travel. So sabihin nyo, DIY KKB, paano yun? Ano yun, wala akong pera. Di syempre guys, understandable yun. At ang solution doon, ipon-ipon. Like me, wala naman akong trabaho eh. Pero nag-iipon ako. Mayroon akong konting pinagkakakitaan. So monthly mag-ipon ako. Halimbawa, let's say maka 3K akong ipon. Out of halimbawa doon sa investment ko, halimbawa sa loob na isang buwan meron akong invest sa kita na 10,000. Iwalay ko yung 3K, yung 7K yung panggastos ko araw-araw. So pag naka 3 months ako or 4 months, magkano yun? 12K na yun, pwede na pang aeroplano yung 3K doon. 7,000 or 8,000 yung magiging budget mo sa pagta-travel. And guys, medyo malayo-layo na yung nalakad ko. Baka kayo makarating na sa Manila, naglalakad lang. Ayun. Babalik na ako doon sa station 2. Medyo napagod na ako guys. So again guys, pagka kayo ganitong edad na or mas much better kung bata pa kayo, yung mga early 20s or late 40s, mag-start na kayo mag-travel. Huwag yung puro trabaho. Wala. Hindi nyo magagamit yung pera nyo na naipon nyo. Pag tumanda kayo, baka pagkagalitan lang yan ng mga anak nyo or mga kamag-anak nyo. So for example, ang dami nyong ipon sa bangko dahil kayo yung nagsumigasig nung bata kayo. Nung tumanda kayo, nagkaroon kayo rayuma, hindi na kayo makapaglakad ng gaano, tsaka kayo magta-travel. That's a big no guys. Pangit yan. Hindi nyo na may enjoy ang buhay. Yan. Yan lang ang aking question.
Kasi pa-senior na ako eh. So, huwag nyo na antayin pang kayo pagkarayuma, hindi na kayo makapaglakad. Gastusin nyo yung pera nyo. Ano ba naman, pera lang yan. Pero yung enjoyment na mararanasan nyo pag nag-travel kayo at yung mga experiences, hindi nyo babayaran ng pera yan. Pera dyan lang yan, papel lang yan eh. Coins lang yan. Hindi iniipon yan. Ginagastos yan para sa enjoyment ng bawat isa. Huwag kayo mag-ipon ng pera, mag-ipon kayo ng mga kaibigan. Mag-ipon kayo ng mga experiences nyo dito sa ating mundo. Yan lang guys, so tapusin ko na yung vlog ko dito. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative, at nagpapasalamat sa aking mga subscriber at ang aking mga viewers. Consider nyo na lang i-like, subscribe ang aking YouTube channel. Again, that will be DIY KKB Informative. Thank you very much guys. Pagod na lolo. Kailangan ko nang bumalik sa hotel ko, mag-prepare and mag-pack up at diretso na tayo sa airport. Thank you guys sa panonood. Lagi sinasabi ni DIY KKB, take care, God bless, and you have a great day guys. Kita-kita tayo sa susunod vlog. Yan. Dito lang yan sa Boracay. Thank you.